Guys, pakita ko lang itong ginagawa kong industrial shelves, no? Nauso itong mga to. At i-demo ko na rin paano ko ito ginawa. Ituturo ko kung paano ko ito binuo. Okay, so gumamit lang ako dito ng PVC blue na 1/2. Pwede rin kayo gumamit ng 3/4 kung gusto nyo, no? At yung iba, ang ginagamit, bakal. Pero meron ding iba na nabibili na plastic, no? Mas pinili ko na gumawa na lang kaysa bumili sa Shopee or ano. Kasi customize ito. Pag sa Shopee kung ano lang yung sukat, nakita ko medyo maliliit lang sila, no? So nag-fabricate na lang ako. Bali, ginamitan natin unang-una sa PVC muna tayo. Una, ginamitan natin siya ng mga elbows at T na 1/2. So nag-T tayo rito. Tapos bumili tayo ng male adapter. Yan, muntik na nahulog. Male adapter ang tawag dito na may thread. Ang purpose nito para sa flange. Ito naman yung flange. Ito bakal tong flange na to. Size nito syempre 1/2 threaded siya. Pero ini-sprayan na namin siya ng flat black gamit yung Pilox, no? Ito ang gamit natin. Bosni baka naman. So ito is ano mo lang siya, ite-thread mo lang siya diyan. Ganun ang magiging resulta. So pagka ito nabuo mo na, dito yung ipapatong yung mga shelves niyan, no? Pagka nabuo mo na magganito, tapos na-spray na ng black, ganito na magiging itsura. Tingnan nyo, parang bakal na rin siya. Ayan, di ba? So ito, nakahang ito sa wall ng paganito. Bali ganyan magiging setup niya. Ayan, halimbawa ito yung wall, i-screw lang natin yan ng 4. Tapos dito na pagpapartner rin natin yan, ganyan, yan. Tapos nandito na yung shelves niya, pag ganon. So yung mga shelves niya, eto madilim na, overtime, no? Tinatapos namin siyang barnisan. Yan yung ipapatong natin dito sa tatlong shelves. Okay? So ito nga pala, mabibili nyo to sa mga hardware, mahirap lang hanapin. Ang tawag dito is flange, no? Flange ang tawag dito, no? Pipe flange. Tapos ito, mabibili nyo lang. Ito yung tinatawag na male adapter. Ito yon na 1/2. Tapos mga elbows and T's. Yun lang, no? Kung hindi na ako nagpa-thread ng bakal, ganun sana yung unang plano, kaso matagal, no? Maghihintay pa ako, babalikan ko pa. Hindi ka mukha nito, pagkabili ko, inassemble ko na kaagad. Tsaka ang advantage nito, magaan. Pero ang pinaka-advantage nito, mas mura siya, mas mahal yung bakal syempre. Tapos magbabayad ka pa para sa pagpapa-thread, no? Medyo komplikado rin siya, mas mabilis itong assemblein. So pagka pininturahan mo siya, magmumukha rin naman siyang bakal. So ito nga pala doon sa ginagawa namin cafe, i-install namin mamaya. At pag naka-install na mga kabahay, papakita ko sa inyo pag nandun na kami, okay? Yan, so bali ito na siya guys, no? Naka-install na natin. Yung nasa ilalim na yon, hangiran to, no? Meron silang mga merchandise na ilalagay dyan. Tapos pati ito yung mga naka-fold na mga t-shirt yata. So ganyan siya. Yan. Nandito na yung ating mga shelves. So yun, no? Ito yung ating mga flanges. Naka-screw na sa ating wall na stucco finish. Ayan. Sindihan na. Try natin sinding ilaw. You know? Ayan, industrial. Ito pa nga isa sa mga ginawa namin, no? Yan, mga industrial design din. Yan, gawa rin namin yan. Metal and wood combination, no? Ito yung mga wood shelves. Tapos meron pang isa dito, ayun. Tingnan natin sa harap. Ayan. Ginawa rin namin yan, guys. Metal itong tatlo, tapos wood yun. Okay. So, ito naman sa Shugiban, sinunog natin. No? Paleta, yung mga planks. Kasi ito yung tasa. Ayos. Ayan, patapos na nga. Actually, tapos na. Tapos na dito, guys. No, yun yung kabila, yung store. Pakita ko sa inyo. So, yun. May vlog din tayo dito. Panoorin nyo. Stucco finish. Ito yung ating sopa. Ayan. Okay, so yun lang muna para sa video natin ngayon mga kabahay.